Nung una, nakasakay po si nanay sa sasakyan at ang nagpapayong sa akin ay si anak na Chris. Pagkatapos po ay hindi ko na namalayan si nanay na palang katabi ko at habang mahakbang kami nangungusap, mataas po kasi siya. Anak, pag nilayan mo, kapag ang mataas ang nagbahagi sa iyo, ulan mat araw malililiman ka, sapagkat ang kataas-taasan nagagawa niyang kanlungan ng iyong katauhan, mainit man o may ulan. Sapagkat nang siya po ang pumayong sa akin, ang sikat ng araw, wala nang pumapasok sa akin. Nang si Chris po, misa'y nagaganyan ng payong, misa'y nagaganon. Patunay lamang anak, kapag akong kataas-taasan ang tinanggap mo sa buhay mo, walang hindi makakayang ibigay ako sa iyo. Pagkatapos po'y hawakan mo ang bisig niya. Alin po ba ang bisig? Hawakan mo ang bisig niya. Anak, yan ang katotohanan. Eto ang mga bisig ko sa tuwin ay nakalahad sa inyo. Di nyo man ako mahawakan na totoo. Subalit, kapitan mo ang tinatawag niyong ina ng kapatiran. Gayon anak, kapag ako'y kinapitan ng sinuman, hinigpitan niya ang pagkakahawak, hindi siya madadapa, hindi siya mabubuli, saan man siya tumungo, sapagkat ang bisig ko'y matibay, ang lakas ko'y walang hanggan. Buhay po ba ang Diyos? Pag nilayan mo anak ang rosaryong aking hawak, titigan mo ang kinang at iyong pagmasdan. Anong silbi ng kinang ng rosaryong yaan? Anong silbi ng butil na yaan? Anong silbi ng kulay ginto na yaan? Anak, ang ginto sa lupa ay nakasisilaw. Subalit ang gintong kaloob ko'y nakapagbibigay ng kaningningan ng buhay. Hanggang kalwalhatian, taglay mo ang kakinangan kung mabuti ang ginawa mo. Subalit, gaano man kaganda ang rosaryong hawak mo at ang butil na ay binibigkas mo. Subalit ang puso mo ay bato at ang puso mo ay walang nakatatak kundi ang para sa'yo. Hindi mo pa rin tatamuhin anak ang kalwalhatiang iyong hinahanap. Sapagkat yan ang pawang katotohanan, kailangan mo nang mabuksan ang kaisipan. Kailangan mo nang ang puso mo ay maging malambot nang matanggap mo ang Kristong pag-ibig at ang Kristong tagapagligtas. Daan ang katotohanan patungo sa kaharian. Daan ang kalwalhatian patungo sa buhay na walang hanggan. Tandaan mo anak, ang rosaryong yaan ay napapatid. Subalit ang kaloob ko'y walang patid. Sino man ang mabuhay, nandyan pa rin ang lakas ko. Sino man ang mabuhay, nandyan pa rin ang liwanag ko. Sino man ang mabuhay, nandyan ang biyaya ko. Sino man ang mabuhay, nandyan ang mga nilikha ko. Subalit ang rosaryo na yan, nagawa ng tao, gaano man katibay sa kaluwatan niya, mapapatid at mapapatid, dili kaya'y mawawala. Ang kaloob ko anak, kapag siyang pinanghawakan ng sinuman, walang kapatiran, sapagkat ako ang kagalakan, ako ang kapayapaan. Kaya't kailanman ay hindi mawawala kung ang tatanggapin niyo lamang ay ang aking Espiritu Banal. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Tandaan mo anak, ito ang ituturan ko sa iyo. Tulad lamang ng paglalakbay niyo at paghakbang, habang kayo'y humahakbang patungo sa hantungan, kung saan dako ilalagay ang isang bangkay na nilalang. Silipin mo ang pagpaparoonan niya kapag lalagakad ng kanyang katauhan. Sinukat lamang sa kanyang ataol
At kung ito'y nakababa, sukat lamang ng kanyang katauhang namatay. Ibig sabihin, anak, lapat na lapat lang ang pagpapasukan, paglalagakan. Hindi maaari ang labis-labis ang sukat. Hindi naman maaaring kulang. Kailangan, anak, eksaktong lumubog ka, dili kaya ay pumasok ka. Yan ang katotohanan, anak. Wala kayong madadala kahit ano, maliban ang bangkay na katawan mo, na do'y ibabao na at magiging alabok na. Buhay po ba, Ama? Ano man ang tinahak nyo, pagkahaba-haba man ito, hantungan nyo pa rin kamatayan. Subalit, ang taong gumawa sa kabutihan, tumupad sa kabanalan, may buhay na walang hanggan. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal ko, dito sa lupa, kapag hindi gusto ng kapwa mong iyong ginagawa, tititigan ka lamang at pagtatawanan ng palihim. Sa isip niya may namumuong salita na di niya mabigkas ng labi niya. Sa lupang ito, ano man ang gawin mo, wala pa ring kasiyahan ng tao. Sa lupang ito, ano man ang pag-ibig na idulot mo sa kapwa mo, may kapintasan pa rin sa iyo. Sa lupang ito, magpakamatay ka na sa hirap at pagod, mayroon pa rin mumura sa iyo. Mayroon pa rin palihim na may galit sa iyo. Pagtatawa, pangungutya, subalit ang pinakamahalaga lamang may tuturan ko sa inyo. Ano man ang ginawa ng kapwa niyo tao at gagawin sa inyo, wag lamang ang mawala ay ang katotohanan sa buhay niyo. Lahat ng kapwa mo tao nagtatawa at humahatol, ngumingiting palihim sa iyo, mamamatay ding tulad ng gumagawa ng kabutihan. Lamang ang katotohanan, magkaiba ang nakamta nila nang sila ay pumanaw na. Yan ang pawang katotohanan, aking mga minamahal, sapagkat kailanman hindi papakliin, hindi ipaparam at walang pagkabulang salita ng Ama. Ang taong masama ay may kaparusahan. Ang taong mabuti ay may gantimpalang nakalaan. Sumainyo ang kapayapaan. Sa isdaman kapat hinawi ang lambat, hinugot sa karagatan, o dili kaya sa ilog, dili kaya sa sapa. Kapag kinuha na at nakita ang mga isdang laman, pinagpubukod-bukod yan, kung hindi man sa oras na yaon, habang kinukuha, sama-sama sila, subalit bago ibenta, bukod-bukod na. Ganyan tao ang lagay nyo sa lupang ito. Ano mang pinagsama-sama kayo ng Ama sa mundong ito, ano man ang nakamta ninyo, sa takdang panahon, pagbubukod-bukod rin ng Ama ang para sa Kanya at ang para sa impyerno. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Nakakaantok po ba? Taga saan po kayo? San Rafael. Kayo po? San Luis. Kayo po? Taga-parokya pala kayo. Kayo po? Ay, taga-paligi pala kayo. Taga-dalayan pala kayo. Buhay po ba ang Diyos? Ang laki na niya, no? Maganda pa. Kayo po, taga saan? Taga saan po ba kayo? Ay, taga-paligi po pala kayo. Salamat naman po. At mayroong taga-paligi pala si Apo Kunchi. Kayo po. Naku, taga-Tondo pala. Kumusta ka na, anak? Purihin ba ang Ama? Yan ang katotohanan na kapag ka nagbabata,
Yung baka man po kapag magulang na, palambutin mo'y oras ang bilang niya. Kapag bata pa, halos minuto lang, walang oras siya. Di po ba? Ganyan din po ang malalim na sugat ng tao. Hindi pagda kakara-karakay bahaw siya. Hintayin mo muna ang araw na bilang niya, din kaya'y buwan pa. Subalit kapag ninasa ng ama,